BBM, credit grabber daw, manloloko, sinungaling, at mambubudol. Naniniwala kayo? Kaya pag-usapan natin para malaman natin yung totoo. Pero bago ang lahat, tapusin niyo muna to lahat ng video bago kayo mag-comment. Okay? Para hindi tayo mawawala sa hulog. Okay? At pagdebatihan, pag-usapan natin to para malaman natin ang katotohanan. So yun nga, nag-research ako regarding sa bagay niyan and ikinong-file ko yung video regarding sa mga pinupukol na issue kay BBM. At kinuha ko nga ito sa mga mainstream media na sinasabi ng mga DDS na pro-BBM. Kasi nga daw, dinidepensa nila si BBM tulad ng hindi kompleto yung detalye para hindi magmukhang masama o lumala o maging mas pangit si BBM. Hindi nila inalalahad yung totoo at dapat ini-issue nila na maaaring ikakasira ni BBM at yung mga binabalita ng mga mainstream media na ito, yung mga bagay na nakakaganda daw kay BBM. So, ayan, tingnan natin. Pakinggan natin itong mabuti yung pinofile ko na video. Tapusin niyo po ito lahat. Regarding ito po sa issue ng credit grab, sa sinungalingan o pambubudo ni BBM, lalo na yung mga issue sa Oxford, yung issue sa windmill, at iba pa. Okay? And then kayo na po yung bahalang humusga at pag-usapan natin sa comment section. Tara! Pero alam nyo ba, hindi niya ito proyekto at hindi niya ito ideya. The Oxford Philippine Society clarified on Friday that Bongbong Marcos did not finish his degree and failed the preliminary examinations in Oxford University. For full story, tap the related news. Nakapagtapos ba o merong degree si Bongbong Marcos sa Oxford University? Ang maiksing sagot ay hindi. Pero kung gusto mong maintindihan, tapusin mo tong video na to. Timeline tayo. Sabi ng Oxford University, 1975 pumasok si Bongbong Marcos. Ang kanyang kurso, BA in Philosophy, Politics, and Economics. Pero nakuha lang niya noong 1978 ay Special Diploma in Social Science. So ano nangyari dito sa 4 na taon na ito? Merong sinimulan na kurso si Bongbong Marcos pero ibang kanya nakuha sa huli. At anong ibig sabihin nitong Special Diploma? Siguro nasa isip nyo dahil mayroong diploma, ibig sabihin nakapagtapos. Kasi dito sa Pilipinas, di ba, kung high school graduate, mayroong diploma. Pero iba ang sistema sa UK. Ang sabi ng Oxford University, ang binibigyan nila ng special diploma ay mga estudyante nakaabot lamang sa kanilang second year. Ang sabi ng mga alumni at saka estudyante ng Oxford, kaya special diploma lang ang nakuha ni Bongbong Marcos, ay dahil siya ay bumagsak. Ang binagsak ni Bongbong Marcos ay ang preliminary examinations ng Oxford na kailangan ng mga estudyante para umasenso at graduate. Alam nyo, si Marcos na mismo nagsabi noong 2016 na bumagsak siya at ito daw ang dahilan kung bakit nagbago siya ng kurso. Pero kahit nakapagpalit siya ng kurso, hindi pa rin siya nakatapos. Wala pa rin siyang degree, ang nakuha niya, diploma. At inuulit ko, ang diploma ay hindi degree at ang ibig sabihin nito, hindi siya nakapagtapos. Ang sabi ng isang Oxford alumnus, si Marcos Jr. ay essentially isang college dropout. At dito tayo papasok sa kasunod na katanungan. Kung si Bongbong Marcos ay hindi nakatapos ng kanyang undergraduate degree sa Oxford, ano naman kaya meron sa kanyang pag-aaral sa Wharton? Alam niyo yung mga windmill sa Ilocos Norte? Ito yung gamit na gamit ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga supporters sa kanyang kampanya ngayong 2022. Pero alam niyo ba, hindi niya ito proyekto at hindi niya ito ideya. Ito ang Marcos Invento Bistado, kung saan tinitibag natin ang mga kwentong gawa-gawa lamang tungkol sa Marcos family. Bilang panimula, kahit wag na kayo makinig sa akin, makinig tayo kay Marcos Jr. Was there a contract? It is not. It's one thing that people seem to think it's a government project. It's not. It's not. It's a private commercial enterprise. Ang maling kwento ay si Marcos Jr. daw ang dahilan kung bakit merong windmill sa Ilocos Norte kasi governor siya ng Ilocos Norte nung pinatayo itong mga windmills na ito. Pero ito na nga, klarong-klaro, si Marcos Jr. na mismo nagsabi, hindi sila nagpatayo nito. So sino nagpatayo ng mga sikat na windmills sa Bangi? Ito ay proyekto ng North Wind Power Development Corporation. Ang pondo para rito ay nanggaling sa World Bank at saka sa gobyerno ng Denmark. Ang ideya naman na nagsasabi na ang Ilocos Norte ay magandang lugar para sa wind farm ay nanggaling sa US-based National Renewable Energy Laboratory. So nasaan ang Marcos connection maliban sa Ilocos ito ginawa? Isang malapit na alay ni Marcos Jr. na nagngangalang Ferdinand Dumlao ay naging chairman ng board of directors ng North Wind. Naging Provincial Special Projects Director siya ni Marcos Jr. noong 2004. Pero hindi niya tinrabaho ang windmill sa kanyang kapasidad bilang empleyado ng gobyerno. Nakakuha kami ng dokumento na ipinasa ng North Wind sa World Bank noong 2004 na andito ang pangalan ni Dumlao. Klaro dito na ang nire-representa ni Dumlao ay ang pribadong kumpanya, hindi ang gobyerno.
Ang hinahype up ni Marcos Jr. ay tumulong daw siya sa mga permits para dito sa kumpanya. Kaso, trabaho naman talaga ng mga opisyal at ng gobyerno na magbigay ng mga permit. Hindi na ito bago sa Pilipinas. Ang politiko, kahit hindi siya nag-isip at kahit hindi gobyerno niya nagpondo, ginagamit ang proyekto para sa sariling kasikatan. Bongbong Marcos, yung tungkol sa kanyang pinag-aralan. Dahil nasa website daw po ninyo na kayo nagtapos sa isang eskwelahan sa abroad. Tapos sa ano ba yan? Oxford. Sa Oxford. Nung i-check daw ho wala daw ho kayong natapos na kurso doon. Degree. Walang degree. Well, siguro hindi kami mag-agree dahil nung pumunta ako, hindi ko masagot kagad dahil lahat ng papeles ko, lahat ng mga certificate ko, lahat ay nawala sa palasyo ng 86 na iwan doon. So hindi ko wala nang hawak. So yung first chance I got, tumatawag ako sa Oxford. Sabi ko, padala ninyo ako ng kopya. Sabi na, hindi ka namin kilala eh. Nasa telepono ka lang. Kailangan ikaw pumunta rito. Magdala ka ng passport. O kahit na anong ID. Tapos bibigay namin sa inyo. So the first chance I got, nasa session kami noon. Nung pag-break namin, tumakbo ko sa England. At yun, ang ginawa ko, wala pang kalahating oras, binigay na sa akin. Yun, pinost ko na ngayon sa akin. Ano po yung ibinigay sa inyo? Certificate. Na kayo ay This is to certify that Ferdinand Marcos has completed BA degree in social science. Is it a BA degree, sir? Nakita ko doon ang sinulat ng Oxford is... Ito, Correct niya. meron Go dito. ahead. Go. We can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for a BA in philosophy and economics. According to our records, he did not complete his degree, but was awarded a special diploma in social studies in 1978. According to our records, he did not complete his degree, but was awarded a special diploma in social studies in 1978. Nagpalit ako ng kurso. Nagpalit ako ng kurso. Kasi ang naging, sabi ko, politics, philosophy, and economics yan. Sabi ko, bagsak naman ito labi ko, politics eh. So sabi ko, sabi ko, gagawin ko na lang political science. Sabi nila, kung gano'n ang gagawin mo, lumipat ka na lang dito sa ibang course. Pero is a special diploma and a degree the same? Well, I suppose there are differences, but ang ending nun is that it is a bachelor's degree. So yeah, it's a bachelor's degree. Yeah, it is my Okay. Naka-4 na taon ho kayo na tatlong taon. Ang university, ang college sa England, 3 taon. Okay. yung Wharton ho? Yung Wharton, di ko nagtapos. Dahil umuwi ako, nag-vice governor ako. According to our records, he did not complete his degree. But according to our records, he did not complete his degree.